Magkano nga ba ang food allowance ngayon dito sa Hong Kong? Ayan, hello mga bebe, welcome sa aking YouTube channel. Ayan, pag-usapan natin ngayon yung food allowance dito sa Hong Kong ng mga helper, and then kung ano yung mga ginagawa or yung mga maaaring mong madatnan dito sa Hong Kong, paano ba magmamarket yung mga helper dito sa Hong Kong. Gusto kong i-share sa inyo mga bebe, no, ang pagmamarket dyan sa atin sa Pilipinas ay ibang-iba pagdating dito sa Hong Kong, kaya panoorin mo ang video na ito. Watch and learn and look and listen. Charing! So, ayan mga bebe, ipagpatuloy ko na. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay dating OFW ng Saudi Arabia, pero ngayon andito sa Hong Kong as a domestic helper pa rin. And grabe, marami kayong makikitang mga new or mga bago sa vlog na ito mga bebe, no, na hindi nyo pa naranasan dyan sa Pilipinas, okay? Pero kapag po ikaw ay mahilig mag-McDo, no, or mahilig sa fast food na McDo, ay naranasan mo na ito, pero iba to kasi, basta panoorin mo na lang, watch and learn and look and listen, charot! Pero bago ko i-insert yung clip ng mga bebe, no, na gusto kong ipakita sa inyo, ay i-share ko sa inyo magkano na nga ba ang food allowance ng isang helper dito sa Hong Kong. So, ang food allowance ng isang helper dito sa Hong Kong is 1,236 Hong Kong dollars. So, mga bebe, ito ipakita ko sa inyo mga be. Ayan. Kita ba? So, kung hindi siya klaro or hindi siya malinaw, babasahin ko na lang. So, nag-search ako sa Google ng food allowance here in Hong Kong for a domestic helper. So, ito yung lumabas. In Hong Kong, the food allowance for a foreign domestic helper is 1,236 per month Hong Kong dollars. This is allowance is provided in lieu or providing free meals. It applies to contract signed on September 28, 2024. So mga bebe, ito po yung new update ng food allowance ng mga helper dito sa Hong Kong. So last September 28 is nag-update sila ng bagong food allowance ng mga helper na 1,236 Hong Kong dollars daw mga be. So malaki o maliit. So syempre, ito, para malaman nyo kung sakto ba. So, sa aking experience, hindi po ako naka-food allowance. So, bale, share foods kami ng mga amo ko, no? Walang problema sa akin, maganda. Or, kumbaga, para sa akin, okay ako doon. Share foods. Satisfied ako sa foods na mga kumbaga, niluluto dito sa bahay, wala akong problema. So, okay ako. Pero sa iba mga bebe, no, i-share ko rin sa inyo yung kaunting nalalaman ko or sa mga research din na ginagawa ko kung ano ba yung ugali ng mga tao dito, no, pagdating sa pagkain. Sa unang-una, sila po is ibang-iba, no? Kapag kumakain sila, maliit lang talaga na portion yung kinakain nila. So, although marami silang kinakain, pero kumbaga, halimbawa, kung sa atin adobo, tapos paksiw, sa paksiw, kakaunting isda lang, kalahati, ganon sila kumain. Tayo kahit na buong isda, kulang pa yan sa atin. Dito sa kanila is, halimbawa, hinati mo yung isda sa gitna, kahit kalahati lang nun is ox na sila. Kumbaga, okay na sila doon, satisfied na sila doon. At saka, halimbawa, kaunting gulay, okay na sila doon. Kahit na isang piraso, 3, 2, okay na yan sila. So, ganyan yung culture nila dito. Maliit lang talaga sila kumain, mga bebe. And, tayong mga Pinoy, ay hindi tayo ganyan, diba? So, mga be, ang iba na nasanay na kumakain ng napakaraming kanin, napakaraming ulam, hindi sila satisfied sa ganyang sitwasyon nila sa kanilang mga amo, kaya nagre-request sila ng food allowance sa kanilang amo. So, yung iba, nagbibigay naman, no, ng food allowance sa kanilang helper, pero marami ang share foods po at marami yung nagugutom dahil sa sitwasyon na ganyan. So, mga bebe, yung pinsan ko dito is naka-food allowance siya, and then
ang nangyari okay daw kasi kahit 600 Hong Kong dollars daw sa isang buwan kasya para sa kanya. Hindi ko alam paano niya yun kinasya. So ganun. So bali dalawa sila sa loob ng bahay na helper and naghahati-hati sila. Tag 600 daw sa kanya, 600 din yung sa isa. So sumusobra pa daw para sa isang buwan nila. So, hindi ko alam kung anong klaseng technique, no? Kasi yung pinsan ko is payat siya. So, kumbaga, mahina rin siya kumain, no? Hindi ko sure kung ano yung technique nila, anong ginagawa nila. Pero yung pinsan ko, minsan na bumibili siya ng sweet potato, kung baga sa atin, kamote, ayan, mga gulay. Kaya, kumbaga, tipid sila, no? Tapos dito kasi mga bebe, may mga frozen meat dito na lang mura, kaya ayun siguro technique na nila. Kumbaga, hindi ko alam ano yung klaseng budget, pero para sa akin kulang ata yun eh. So, malakas akong kumain, lalong-lalo na rice. So, diba? Rice is life tayo sa Pinas. So, grabe, napakwento na tuloy ako. So, to be continue mga bebe, no? Ayun nga, ang food allowance ng mga helper dito sa Hong Kong. At i-insert ko na dito yung clip na gusto kong panoorin yung mga bebe, no, kung paano mag-market yung mga helper dito sa Hong Kong. Kasi dito sa Hong Kong gumagamit ng machine, no. Bihira lang yung cashier dito mga bebe, no, kasi dito kadalasan card or tinatawag nilang octopus, parang ATM ba kumbaga. So, yan yung ginagamit na pambayad dito sa mga transportation, like sumakay ka ng bus, sumakay ka ng taxi, sasakay ka ng LRT, or sa atin, di ba, LRT, dito MTR. Yes, MTR siya dito, sa atin LRT. So, ito na, pasok na yung clip. Hello mga bebe, andito na ako ngayon sa supermarket. Kung tawagin ang market na ito is marketplace. Isa lang po ito sa mga supermarket dito sa Hong Kong. So marami pa po ibang mga brands mga bebe, no. Isa sa pinaka-importante dito sa Hong Kong mga bebe, no, na kapag mag-market ang isang helper, dapat maiuwi itong resibo. Isa yan sa binabasihan ng mga amo. At sa pagbili ng karne mga bebe, i-share ko sa inyo like ito. Ang binili ko po is beef. Ano bang tamang pagbili ng karne ng baka? Ayon sa briefing namin noon mga bebe sa agency, kapag bumili ka ng karne ng baka is dapat ito ay fresh and dapat ang color nito is light red at ang texture nito mga bebe dapat cross grains, smooth and fine, manipis yung mga puti-puti or yung mga taba-taba nito mga be. Ganyan po kapag tayo dapat ay bumili ng karne ng baka. And sa fish naman mga bebe dapat firm to touch or hindi siya malambot. And ang eyes dapat shiny, tapos yung grills dapat blood red, and yung scales or yung kaliskis ay dapat silvery white. Ganyan po dapat ang texture ng isda na dapat nyong bilhin. So, based po ito sa mga tinuro sa akin, sa amin, sa agency mga bebe, no? Kasi yung broker namin noon sa agency is matagal na siya dito sa Hong Kong, nakapag-asawa na siya dito sa Hong Kong, bale. Ang asawa niya is Chinese and yun po ang broker namin noon sa agency. Next is sa chicken naman dapat smooth. And sa vegetables dapat bright ang color at crispy. Sa prawns and shrimps naman dapat firm to touch and head at toe to the body. Kumbaga dikit pa yung ulo sa kanyang katawan, charing. And tapos na nga akong namili mga bebe. Ngayon tuturuan ko naman kayo or ipakita ko sa inyo or i-share ko sa inyo paano nga ba magpa-counter dito sa Hong Kong. So iba yung counter nila dito mga bebe, no, kasi bali dalawa. So ito na nga siya mga bebe, yung machine na sinabi ko kanina. And dito mga bebe, alam nyo ba na no need ng security guard na sa mga market dito. Maraming secure left and right pero nasa itaas nakasabit. And napaka-safe dito mga bebe. Pwede mo lang iiwan yung bag or cart mo sa may pintuan sa labas. Walang gagalaw niyan mga bebe. Tapos yan yung counter mga be. Tapos dito yung machine. Dito po ako ngayon or ito yung ipakita ko sa inyo na sinasabi kong ibang-iba. Una, dahil may binili akong saging. Ang saging pala nila ay walang tag. Nakadepende sa kilo yung price. At
mga bebe, syempre dito mga bebe is self-service. Kaya, kikiluhin ko yung saging dito. Ayan. Pagkalagay ko ng banana dyan or saging mga bebe is may pipindutin lang tayo dito sa my screen. Piliin natin ang fruits and then banana. So, may iba't ibang klase ng banana. Piliin mo yung kung ano yung color or itsura. At saka, pindutin mo yung resibo. Or may sulat na receipt. So, ayan siya mga pinakpakabilis lang. So, walang dayaan na mangyayari dyan mga bebe kasi ikaw lang naman, kumbaga self-service. Dito na nga yung machine, kumbaga dito tayo magpa-punch. Ayan, pindutin lang ang screen, piliin yung English kasi naka-Chinese, non-member kapag hindi ka member. And ang nakalagay dyan, please scan. Tapos, kunin mo yung mga pinamili mo at scan mo lang dyan sa may umiilaw na yan. Tapos, may marinig kang tunog, meaning ay nakapans na yan siya mga bebe. At dahil self-service nga ito mga bebe, sobrang nahirapan ako sa kakahawak ng kamera at saka sa pagpapans. Buti na lang ay walang nakapila or wala masyadong tao sa time na ito. Pag natapos na, pindutin ang checkout, no plastic bag, ayan. And then, yung octopus card. At saka itap mo yung card mo dyan sa may orange na yan. At saka yung yes, mga bebe, sa taas, yung para yan sa resibo, ayan. So, ayun, aantayin na lang natin yung resibo, mga bebe. So, ganyan po dito sa Hong Kong kapag tayo ay magma-market sa mga supermarket. Ang market pala na ito, ang pangalan nito is Marketplace. So, isa lang po ito sa mga brands na magaganda dito sa Hong Kong, mga bebe. Pag need po ng amo, may mga amo kasi yung amo ko mapili siya. Ayaw niyang bumili ako sa may mga market na sa labas or wet market. Gusto niya talaga sa loob ako ng mall or sa mga ganito na mga market ako bibili. So, need kasi ng resibo at saka feel niya na fresh kapag dito kami or dito ako mamimili ng mga supplies or mga foods namin, mga bebe. Sana ay natutunan kayo mga bebe no sa aking video. And then, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. And pakiclick na rin ang notification. Tapos pindutin mo yung all button para ma-update ka sa lahat ng mga i-upload kong mga video. And kung nagustuhan mo talaga is like and pakishare na rin para malaman din or makita ng ibang mga gusto mag-apply papunta dito sa Hong Kong ang video na ito para may kuha din silang mga konting idea paano mag-market ang isang helper dito sa Hong Kong. So, ayan na nga mga bebe. Thank you for watching and God bless.